Ang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Edwin Bien tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Magandang gabi mga kaibigan. Hindi po kayo nagkakamali ng araw. Nabanggit kanina Dr. Edwin Bien pag Biyernes. Hindi po Biyernes ngayon. It's Monday. Pero alam niyo po, tayo po kasi ay nagko-cover para po doon sa talagang pang Mondays. And or rather, pag Fridays, that's Dr. Charlie Mendez. Yan. Usually Mondays po tayo. Monday ng alas 6 hanggang alas 7 dito po sa bagong programa o rather bagong estasyon, no? Relaunching ng 8 Trimedia Broadcasting dito po sa DZRJ 810 kHz. Kaya mga kaibigan, if you are driving right now, relax, pay attention. Alright, wag po kayong magte-text but you can listen to us. Pero kung mamaya magbabanggit po tayo ng numero, if you want to ask questions, pwede po ninyo kaming tawagan. Huwag na po kayong mag-text. You can call us up at 0977 342-1644. Ulitin ko po, sorry. 0977-342-1644. At kung may hotline number naman po ang gusto ninyong tawagan, at kayo po ay nasa landline o nasa bahay po ninyo, you may call us at 412-0288. Ayan, may tumawag na kagad. Sabi ni Marlon Plazon ng Winsome Taxi. Magandang gabi sa iyo dyan, Marlon. Huwag mong ililipat ang iyong istasyon dahil ang iyong pasahero, Marlon, ay maraming matututunan. Of course, ang style po natin bilang Dr. Good on Air is to answer a lot of your text questions bago po tayo magprograma. Pero later on, parating na po ang isang napakagandang. Ito maganda. Tipong playgirl ang itsura. Hindi yung playgirl na pagkababae. Yung hitsura po ba niya ay hindi mo mapagkakamalan, doktora. Ayan, mamaya po, she will be talking about how to make yourself more beautiful. Her name is Dr. Daisy. Kaibigan natin yan. Hindi ordinaryong tao po yan. That is, ang alam ko po, former president ng kanilang organization na PAMI or Philippine Association of Medical Specialists, if I'm not mistaken. Mamaya i-correct niya yung aking introduction to her. Wala na po siya sa kanyang klinika. She is now driving or being driven. Malapit lang po ang klinika niya rito. Nasa Banawi lang eh. So, darating na po siya and she'll be answering a lot of your questions. And if you're wondering why, kung ano po ang magiging topic natin, usapang kalan. Natawa kayo, anong kalan? Di ba health kayo? Kalan. Kalantungan. Paano po kayo magiging maganda this Christmas? Siyempre, iaayon ko naman sa programa ni Doc Charlie. Si Doc Charlie, pampabeauty po eh. Diba? Mga pan-derma beauty ang kanyang topic. So, yung naimbitahan po natin, pampaganda rin. So, it's about kalan. Kalands. Yung alam nyo na. Okay, so bago po natin siya kausapin, magpupunta muna tayo sa 1 or 2 questions and then we'll pause for a few reminders. Kasi may mga questions na po akong nabitin last time that I was here. Sabi nga po pala dito ng sagutin na kagad natin kasi alam niyo po, ang public service natin patuloy. Ayan, from 0946-906-5389, ang sabi niya nga po, Dok, yung anak ko po nilalagnat, saka po nagtatai ngayon naman. Dahil sa pagtatai niya, nagkaroon ng sugat. Ang puwit niya, ano po ang gamot? Well, hindi po yung sugat ang problema dyan, mami. Doon sa pagtatain ng anak ninyo, ang kailangan po yung rehydration. So, kailangan po malamang dalhin ninyo sa health center. Kung afford naman sa pediatrician. At kayo po ay bibigyan ng tamang kagamutan. Okay? Regarding doon sa pagsusugat ng puwet ng anak ninyo, I'm sure baby pa siya, kaya ka nagwo-worry. Well, mami, tanong po natin. Kay Dr. Daisy, mayroon pong mga ointments and creams na pwede po para sa mga sugat tulad na ganyan. And one more question before we pause for a few reminders. From 0916-925-5566. Good eve po, Doc. Tanong ko lang po kung ano pong dahilan ng pamamaga ng mga ugat. Alright, that's one more question that we can ask our
doctor na magiging guest later on. Pamamaga ng ugat. Ano ba ang tawag sa kanya? Varicose veins? Mayroon nga bang iniiniksyon sa varicose veins? Are they called sclerotherapy? Yan, mamaya po. So, tama-tama ang inyong mga katanungan related po sa ating panauhin. And, on the way na, si Doc Daisy, akala niya daw 7 to 8. 7 to 8, we were saying bye-bye. So, para po maghantay tayo with Dr. Daisy right now, we'll pause for a few reminders. Huwag po kayong lilipat ng programa. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon nito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalahin ang mabuting pagkakataong mag-extra savings. Mag-SSS Peso Fund na. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. The doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinal Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika on Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Nagbabalik tayo mga kaibigan. Okay, sorry Jim, my fault. I was looking at my watch mga kaibigan. Sabi ko magbe-break kami ng 6:15, 6:15. Hindi pala relo ko dapat ang tinitingnan ko. Dapat yung relo sa harapan ko. 6:13 pa lang po mga kaibigan. And on the way na po yung ating magiging panauhin. But we are already reading para po doon sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan ng ating pong mga questions na maaaring ibato na po kagad natin sa ating panauhin. Alright, so isa pa pong katanungan mula sa 0906-378-7124. Sabi po, good evening po, Doctor. Ano po dapat inumin namin para iwas lamok? O nga naman, no? Uso na naman kasi ang dengue. Pero honestly, wala po akong alam na pwedeng inumin kontra lamok. Ang alam ko, topical, pamahid. May mga commercial, pero ang alam ko po na mga generic, no? Alam niyo po ba yung mga citronella? Ayan, it's a form of lotion. Maraming klase po yan, maraming brand yan. Hanapin nyo lang po kung ano yung naglalaman ng citronella. Pwede nyo pong ipahid yan sa mga legs ng inyong mga anak para pag pumapasok sa eskwela, hindi po kagatin ng dengue carrying mosquito. Ito pong Aedes aegypti. Yung iba po na may mga lupa sa harapan ng bahay nila, nakita ko po na pwede palang magtanim ng isang uri ng puno. Pag tinanim mo yung punong yun sa may bintana, yung lamok hindi pumapasok. Ang pangalan po ng punong yun ay Neem tree. Neem tree. Ewan ko kung saan nabibili po yun. Local lang yun. Pero marami po ako nakikita na nagtatanim nga nun sa mga probinsya. So, itry nyo po. Malay nyo yung makatulong. Dahil alam mo na, mahirap ang dengue ngayon. Hindi po basta-basta ang magpa-hospital at magpasali ng dugo. Ilan na po ang napasyal sa klinika ko at humihingi po ng payo. Sa totoo lang, wala naman po kasing gamot para sa dengue pa eh. No? Ang talagang gamot po dyan, alagaan yung bata o yung may sakit na wag po siyang magbi-bleeding at kung mag-bleeding man, suportahan po. Papaano nga? May mga relihiyon naman po. May mga kapatiran po tayo. Alam niyo na po, yung mga grupo ng mga saksi, hindi po
sila pumapayag magpa-transfuse ng dugo. And we respect them for that. Hindi ko nga po makalimutan nung ako po'y nasa college pa lang. Tagal na po yun. More than 25 years na. Meron pong in front of me talaga, dinudugo siya, sumusuka siya ng dugo, lumalabas na ang dugo sa kanyang ilong, kabilib-bili yun na ng buong pamilya. Dok, hindi po pwede magsali ng dugo. We would rather accept yung magiging resulta. Ayun po, namutla hanggang wala na pong nangyari talaga. Nasaktan po ako. Ganun din, I'm sure yung parents, pero they upheld their spiritual beliefs. So hindi po lahat naman ng ating kakilala, mga kaibigan, ay pumapayag magpasali ng dugo. Alright? Ito naman, hindi related doon sa ating panauhin later on, but the question comes from 0916-925-5566. Ayan. Good PM, Doctor. Tanong lang po kung ano ang dahilan ng skip beats at delikado ba po ba ito? Yun ang pagkakateksa. Delikado po ba ito? Ang skip beats per se hindi naman delikado. Ang ibig sabihin po ng skip beats, alam nyo, ang normal na puso natin, ganito ang tibok eh. Labdab, 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 labdab. Parang sine, no? Labdab, labdab. May pagkaminsan, kapag in love yung teenage na anak ninyo, labdrap, 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 napakabilis. May pagkaminsan, kapag nagkakaedad na tayo, mga 50, 60 pataas, ito na, ito yung normal. Labdab, labdab, labdab. May pause. Paano kung nag-pause ng mahaba at natutulog ka at hindi mo namalayan? Baka mamaya, dumire-diretso ka na. Yon ang skip beats. Kaya sa bata pa, maaaring hindi delikado ang skip beats. Pero as we grow older, alam niyo po, ang ating mga puso ay sinusuplayan ng sapat na dugo dapat. Pag tayo ay nagkaka-skip beats, dapat na po i-evaluate yan ng cardiologist. Meron po silang 2D echo na ginagawa or simple ECG na ginagawa at kung kailangan po ng tamang gamot, dapat iinumin. Now, if you are tuning in kapag Lunes kung saan po ako ay nagpo-programa, tandaan niyo po, Friday is a program of Doc Charlie and it is his birthday today. Mamaya pag-play naman tayo, Jim, Romar, ng happy birthday, no? Pag-post natin ng 6:30. Birthday today, kaya medyo sinalupo natin siya. Baka kasi nga naman nagkakasayahan na sila. Kaya, ayan, kahanap ng happy birthday. Chipmunks, happy birthday to you. Pwede ba pindutin ko na to? Alright, Doc Charlie, this is for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Charlie, that's for you. Yeah, baby! Yan, ang sarap pala laruin itong computer ninyo, Romar and Jim. Ang daming pwedeng pindutin. Okay, so balik po tayo sa ating mga pagsagot ng inyong mga katanungan. Huwag po kayong mag-alala at on the way naman po yung panauhin natin. Ang next po natin is from 0946-906-5389. Ayan, ha? At ang text po sa atin, kailan po bang mag-ahit ng balahebu sa Kilikili 2X? Gusto daw niya yung mag-ahit sa balahibo. Yun nga gusto kong malaman. No? We'll ask. I'd like to ask si Doc Daisy later on. I hope parating na siya. No? Ano ba mabuti sa babae? Ewan ko sa mga kalalakihan kung kami hindi, no? Wala na kaming problema dyan. Pero yung mga kababaihan, is it better na inaahit ang inyong kilikili? Pwede ba tayong gumawa ng debate? Kung kayo po ay isang babae na nakikinig ngayon, could you please text us ano ang experience ninyo and what do you think is better? Nag-aahit o nagbubunot? O let it grow? Sabi nga sa Frozen, let it grow, let it grow. I-text nyo po kami sa numerong 0977-342-1644. Litin ko po, 0977-342-1644. At ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng ating link. Ayan, meron po kaming link ha. If you're interested, kayo po ay nasa bahay, you just type 8Trimedia. Of course, http://number 8, yan, 8Trimedia. One word yung 8Trimedia.com
/broadcast-live. Ayan po, para mapapanood po natin tayo at pwede po kayong makipagtalastasan sa atin. If you'd like to call us at 412-0288 ay maaari po natin kayong sagutin. So, for me, I have no idea. Ano ba mas maganda? Inaahit o binubunot? Para sa akin, ang mas maganda, tinatawasan. Yan. Okay, mamaya po sasagutin niya ng ating panauhin. Ito, mahirap ito From 0946-906-5389. Doc, tulungan niyo po ako, Doc. Hirap po akong huminga na nahihilo po tapos nenenervyos. Nenenervyos. Ayan. I think serious na po tayo. Ito, mabigat ito Hirap siyang huminga tapos nahihilo. Tapos ninenervyos. Ang tingin ko may anxiety disorder po kayo. Doon po sa nag-text ng 0946. No? Ang anxiety disorder is being treated by neurologists, psychologists, or even internists. At kung tayo po ay tatawagan ninyo, pwede po tayong tumulong sa inyo dahil we need some more tests na gagawin po natin. No? Of course, we'd like an ECG. Kasi syempre, ninenervyos ka, baka mamaya puso mo na may problema. Baka lumalaki o may problema. No? Pero kung anxiety lang ito, madali po, maraming mga natural products instead of tranquilizers na maaaring i-reseta sa inyo para sa inyong anxiety disorder. Okay? Alright. Dr. Good Eve, pasensya na po kasi gabi na. It's not, mga 6 pa lang, 6:22. Yun po kasi anak ko, 31 years old, lalaki. Mula nung Sunday, ay, kailan lang yun? Ilang araw pa lang, no? Di humihinto ang sinok. Hihinto lang ng 5 minutes tapos ulit-ulit saka dumidighay din. Pero mas madalas sinok. Ano po ba yun, doktor? Sobrang acidic po ba? Ano po maganda niyang inumin? Thanks a lot po for your concern. That's from 0922-450-4306. Alam nyo, marami ng mga nagkwento kung paano ginagamot ang sinok May iba, sinisip-sip yung kanilang thumb tapos hindi humihinga ng mga 5 minutos. May iba, pinapasok yung ulo niya sa isang plangganang tubig. Yung iba, nagtatatalon. Ang totoo po, na-discover nila na ang sinok daw ay iritasyon sa special na nerve na nandun po sa ating diaphragm. Yung diaphragm po, yun yung nakapatong sa ating bituka. Yung muscle po yun Ginagamit yun ng mga singers. Kamukha po ni singer Lloyd Umali. Kaibigan po natin yan Yung diaphragm na yan, meron pong nerve yan, ang tawag, vagus nerve. At ang vagus nerve, kapag nairita, ayan, sisinukin ka. Ngayon, bakit maiirita ang vagus nerve? Kapag ikaw ay nagdadaldal habang ikaw ay kumakain. So what do we do para po sa sinok? Well, may mga doktor who prescribe relaxants para po mawala ang kanilang sinok. Napos ako kasi nakakita ako ng parang rays of the sun. Nagkaroon bigla ng kagandahan. Pumasok sa aming booth. Ay. Okay, so para po doon sa sinisinok na yon, ang gagawin po natin is to help your acid. And at the same time, if talagang sisinukin ka pa rin, ay tutulungan natin kayo with some relaxants. Okay? So, I hope natulungan na po kayo, mga kaibigan. And nasagot natin ang maraming mga katanungan. I hope kanina kung nakikinig sa kotse si Dr. Daisy. Kung hindi, uulitin ko sa kanya ang mga text po ninyo. Then already, may tatanong na natin sa kanya. Nasa harapan ko na. Kagandahan. Kulang na lang imbitahin doon sa mga pumapalakpak ng Twerk It Like Miley. Pwede ba natin patugtugin yon? Dr. Daisy Lim Kamitan. Good morning. Hello, good evening. Sorry. I thought it's 7 to 8. Alam mo, problema yan ang malalapit ang klinika. Palibasa Banawi ka lang. Mamaya banggitin natin kung saan yung klinik mo. Okay. Palibasa good to malapit. see you. It's good to see you. It's been a while. Hindi ka Yes. nagbago?
Ang ganda mo pa din. Ikaw pa rin. Ikaw din, no? O sige, simula na tayo. Sige. Well, kanina pinakilala kita as the, correct me if I'm wrong, the past president of Philippine Association of Medical Specialists. I'm Or still the PAMI? president, President ng pa rin. PAMS, Philippine Ng PAMS. Academy Philippine of Academy Medical of Specialists. Medical Specialists. Yes. At ang klinika mo is pertaining to, binigyan ka ng music. Yan ba yun? Alright. Sige. Okay na tayo dyan. Okay na. Thank you, Jim. Alright. At tapos, ngayon, you are helping people become more beautiful, especially it's almost Christmas time. Oh yes, Yes, di ba? maraming gustong magpaganda Okay. in time for Christmas. Question number 1. Yes. Todohan na kagad kita ng question. Sabi nito, nakakatuwa ito eh. Ayan. From 0946-906-5389, kailan po ba mag-ahit ng balahebu sa kilikili? Which is better, mag-ahit, magbunot? Actually, mas maganda ngayon yung bagong pamamaraan para maalis yung buhok sa kilikili, especially pagka babae, di ba? Oo. So, yun Pangit yung nga naman yung nakabuhok ang kilikili. Yun ang tinatawag na IPL or Intense Pulse Light. Oo. Before, medyo mahal yung mga session per session nun. Pero ngayon, mura na kasi marami ng klase ng mga IPL machine na dumating na mas cheaper. So, ang treatment niya, cheaper na din. So, when you do IPL, para bunutin, binubunot ba yun? Hindi. Ano siya light, laser light. It's laser light. It's laser light. Wala ho kayong mararamdaman doon. Tapos? Ang inaano kasi nun, tina-target po, parang ilaw lang siya na itatapat sa kilikili nyo. Oo. Okay? Ang target nyo, yung talagang root ng So, hindi ng natutubo? hair. Hindi na, kung tumubo man siya, very fine na, yung tsaka tutubo. hindi na ganun karami. Ito. Oo, pero maraming sessions. Minsan mag-aano ka ng mga 6 to 10 sessions. Okay lang. Alam mo, gusto Okay kong lang. pabunutan ng buhok itong si Rodel ng Showbiz Galore. Ayan. Nakikinig siya ngayon kasi makinis tong si Rodel eh. At pag-greet naman si Alan Enriquez ng Dingal Taxi. Alright. Salamat po. Thanks, Rodel, for listening. Okay. So, IPL is the solution now. Yan. Oo, kasi pagka binubunot mo or sinishave mo, ang pwedeng mangyari mangingitim. Okay, kasi nasisira yung skin. So, nagkakaroon ng, nagiging sensitive, nagkakaroon ng parang gasgaso. Tapos noon, mangingitim na siya. Or mag-iiwan siya ng mga, yung tinatawag na chicken skin. Yun parang tuldok-tuldok. Butol-butol. Hindi maganda. Pag IPL, maganda siya. So, habang bata pa, yung bago pa lang ng mga teenager na tinutubuan ng hair, maganda, ipa-IPL na ng mga mommy. Para naman maganda yung kilikili nila, at saka maputi. Nakaka-lighten din kasi yung IPL. May iibahin ko ng konti yung tanong, Dr. Daisy. Is that okay to you? Tawagin kita, Dr. Daisy? Or would you like Dr. Daisy Kamitan? Yung dati natin tawagan. Okay. Alright. Meron akong inattend na class reunion, high school kami. Pinagmamayabang nung ex-GF natin na siya daw nagpa-Brazilian. IPL din ba daw yon? Hindi. Ang Brazilian is para siyang wax. Parang ganon. Yun. Oo, Brazilian na meron siyang technique pero hindi siya laser. Hindi siya laser? Hindi siya laser. But the purpose is also to remove the hair? To remove the hair. Ewan ko kung ano gusto niya ipakita sa akin na tinanggalan. Saang Brazilian? Ewan ko. Baka bigote. Ay, kung bigote. Ano yung babae? May bigote. Anong ginagawa natin sa babae? IPL din. Maganda. IPL din. Yes. Okay. Let's make the face more beautiful in time for Christmas. Ano ba ang mga gustong ipinagagawa ng isang babae before Christmas sa kanyang mukha? Okay, so ngayon kasi alam na for wrinkles, alam nila na maganda or instant ang effect ng fillers at saka ng Botox, yung botulinum injection. But yung botulinum kasi naglalast siya for like 4 months to 6 months. So tama-tama, usually mga October, November, yan, yung iba alam na nila na yun yung time na maganda silang magpa-injection. Para mawala yung wrinkles. October, para in time November, for Christmas, yes. In time para sa kanilang mga reunion ng Christmas. Maganda na siya. Yeah, fillers at saka yung What's the injection. difference between fillers and Botox? Yung
yung Botox kasi brand yun kaya Sa brand. botulinum. Yes, sa brand. toxin. Oo. Okay. Botulinum toxin. Mm. Usually ginagamit yan yung upper part ng face. Mas So, maganda. halimbawa, yung Crow's forehead. feet. Yeah, crow's- forehead. Crow's Crow's feet. feet, Ito yeah. yung sa gilid Yung po sa ng gilid inyong ng mga mata. Tapos may mga kulukulubot. Pag Ayan. humingiti kayo, nakikita Oo. nyo yung kulubot. Minsan hanggang kilay, merong kulubot. Oo. Oo. At saka sa ibabaw ng Sa forehead. ibabaw o sa forehead. Tsaka yung Oo. between po ng inyong mata. Oo, sa pagitan Sa ng ating eyebrows. Oo. Minsan pag Ang lalim. palakakunot tayo, no, Pag nagkakaroon. palaging galit, kasi pag galit, yun ang muscle na ginagamit mo Kaya gusto kita nakikita, lagi ka nakangiti eh. So Oh, yun sige. yung maganda yung That's botulinum toxin. Yes, botulinum toxin. Yung namang Okay. fillers, ginagamit yon sa mga nasolabial. Yung guhit dito sa mula ilong Papunta papunta ng ng bibig. labi. Oo, Oo. yung dalawa dyan, right and left. Kasi lumulubog ito eh. Lumulubog. Pag nag-iedad no? Tapos minsan pagka medyo kasi nag-age tayo, bumabagsak yung laman natin. Yung may cheekbone. cheekbone dati, hindi Oo. lang kasi bone yan may laman pa yan sa ibabaw. Okay? Akala ko buto lang itong cheekbone. Hindi, may minsan laman kasi pala may to. laman, yung laman na yan bumabagsak dito sa Oh. ibaba ng tapos Okay. kaya nagsasag yung ating yung face. Yung face, jaw, oo. parang nalalaglag. Tapos Kasi galing sa cheekbone pala yun. galing yung bumababa Tapos dito nagiging malalim. Nagkakaroon dito sa may gilid ng bibig, Tsaka lumalalim. sa cheek. Oo, Sa sa may cheek cheek. din. So, ang gusto natin, iakyat yung cheekbone na yan. Oo, naglalagay kami ng fillers dito sa may Pisngi. sa pisngi. Sa may dimple. Sa taas naman. Sa taas ng Oo, dimple. sa may cheekbone doon. So, anong Yung area gagawin? niyan. Anong gagawin Ang ngayon ng filler na yan? Yung filler na yon parang lalagyan ng laman. So pag ito nilagyan mo ng laman, mahihila na yan. Mahihila pataas yung Oo, ating cheekbone. so medyo ito mahihila rin, yung nasolabial. Kasi ang sukatan ng magagandang mga babae talaga, cheekbone na maganda no? Pag high cheekbones ka, deep set ang mata mo, ang magandang babae Yes. ka. Kailangan kasi, yung sukat nung mula sa eyebrow hanggang dito sa noo, Okay. pantay mula dyan hanggang dito sa bibig. So, teka, i-describe Okay. ko sa mga Oo nga nagdadrive, hindi- sa mga nagdadrive. Ang kinikwento ni Doc perfect Daisy, na ang perfect hugis ng face. sa babae. Hawakan ninyo ang inyong kilay sa gitna, sukatin mula dito sa kilay hanggang hairline kung sa anong iyong sukat niyan. sa iyong bangs, no? Yeah. Yung hairline na Sukat yan. nyo yan. Dapat pantay yung mula kilay, kilay hanggang dulo ng ilong. Dulo ng bibig. Sa Oo. ilalim ng ilong, dito Oo, sa yan, ibabaw yan. ng upper lip. Yes. Tapos, Naubo ako. Talo na kami mga lalaki dyan eh. Ang hairline namin hanggang kalagitnaan ng ulo. Pwedeng lumanding ng eroplano. Nadudulas ang lamok. minsan kasi yung mga babae, karamihan sige. ngayon nagpapalagay ng chin, 'di ba? Ay, Minsan may kasi mga yun ang artista walang yes, chin. yung kasi yung problema, medyo maliit yung sukat ng mula dyan. Yeah. Parang kulang. Parang kulang. Yes. Kaya pag nilagyan ng chin yan, Oo. at yung profile na sa gilid, syempre, side view, lateral. pag artista ka, Oo. kailangan lahat ng anggulo maganda. Oo. Kaya yung mga babae, marami nagpapalagay ng chin. Babae lang, walang lalaki. Meron din naman. May lalaki. Yes, meron din. Kasi alam mo, may nagkwento sa akin, cameraman naman to ha. Halimbawa, nagsushoot kami, nababanggit niya na pag ang lalaki walang chin, parang kulang ng baba, parang weak yung personality and dating. Yes, tama. Napanood mo ba yung pelikulang 300? Yung nag-iispadahan sila, yung mga nakahubad sila yung this is, ano nga ba yun? Hindi ko ata napanood yun. Basta mga naka six pack yung mga tiyan nila Anyway, mahaba ang baba ng mga lalaking yun. Tapos may balbas pa. Yung pelikulang 300. Kasi pag ganun daw ang forma, macho yung dating ng lalaki. Imagine mo yung lalaki, walang baba. Di, pangit nga naman. Maganda. Tsaka mas maganda sa lalaki, may panga. Yun ang gusto nila. Mapanga. Diyan naman, alam mo, diyan naman lamang si Piolo. Kahit na ano sabi, sobra, nakakaingit ang panga, nakakakulang ng panga no? Oo. Ang babae kung may panga? Depende sa hugis. Sa dating. Sa dating din. Minsan kasi,
Hindi naman kailangan. Mas maganda sa babae, cheekbone. Cheekbone, Mas mataas. no? Oo, kasi kapag pangaang babae, Ah, masculine ang dating, Oo, no? tsaka lumalapad yung mukha nila. Lumalapad, Oo, no? lumalapad. Tsaka kaming mga lalaki, ayaw namin nanliligaw ng mas mukha pang macho sa amin. Gusto namin dainty. Yung bang parang cute na cute, no? Okay, so that's the face. You Yeah. forget the lips. Yung Paano ba lips. pinagaganda yung lips Oo, na yung yan? lips kasi, pag nagkaka-age din, nagninipis. Numinipis din. Really? Yeah, oo. Pag umiidad, numinipis ang Oo, lips. tsaka nagkakaroon minsan ng mga wrinkles din sa Aya. upper. Oo, O nagkakagitla. lalo Parang mga na guhit. lalo na yung mga nag-smoke, kaya yung mga Oh. nagsisigarilyo. Oo. Dito sa upper nung nagkakaroon ng lines, parang ng wrinkles. linya sa upper Oo. lip. Oo. Mm-mm. Oo, yung mga picture na matatanda, ganun. Mm-mm. So, ayaw nila yon. Yes. So, baba natin yon. And how do we do Mm-mm. that? So, yung mga ganon, kahit bata kasi, pinanganak na talagang kahit lumalaki siya, very thin, manipis yung lips. So, syempre, gusto nila ang mga katulad nung kina Angelina. Angelina Jolie, yung talagang So, ano din yan, fillers. fillers. Fillers din. So, Aha. maganda ang fillers kung first time kayo mag-fillers po sa lips, yung tinatawag na temporary lang. Yung hindi permanent. Ang content po is hyaluronic acid. When you say temporary, gaano katagal yon? Mga 8 to 18 months. 8 to 18 months tatagal. maglalast siya doon. Maglalast, oo. And then Na-absorb slowly, yun, na-absorb ng na-absorb katawan. Mhm. Lumiliit ulit yung lips. Yes. Yung So, hyaluronic acid. mm-mm. So you need to do it again. Yes, do it again. Why would you say na mas maganda yung Kasi temporary? kasi baka pagka permanent agad yung pinalagay mo at mapasobra, okay. Oh, Baka magsisi ka din. magsisisi ka pangit. Oo. Kasi usually yung mga ang hyaluronic na filler, kahit na sumobra yan, pwede mong tunawin. Merong gamot kami na pinapangtunaw kung kung sakaling nasobrang sumobra. lumaki. Yes. But yung mga permanent, Wala na. wala. Oo, nakabukol. Yun na. Yun na nakabukol yun. na. Mm-mm. Yung lower lip, nilalagyan din? Nilalagyan din, depende kung ano yung gusto nung pasyente. Walang halong mali siya, Dr. Daisy, ha? Pero, kilala mo naman ako dati. Hindi pa ako nakakiss ng nagpa-inject eh. Anong feeling yan? Nang yung Sabi pout ng ang lips niya. sabi Ano ng ang sabi? husband ko pareho din. Mr. Kapitan, hello there. Sabi ng husband mo, pareho rin. Depende kasi pag hyaluronic, malambot naman eh. Malambot siya. Yes, malambot siya. Sa una lang siya matigas. Kaya tulad din pagka mga first few days kang naka-filler sa lips, bawal yung mga Kissing hot scene muna. drinks at saka kissing. Yeah. Oo, Pero tsaka yung mga hot para drinks. bang medyo mas malaki yung iyong nanamnamin kung lalaki ka. Yung medyo kakagat-kagatin mo mas malaki. Oo, syempre. no? Syempre. Sige, balik tayo sa iyong filler, hyaluronic acid. Saan pa ba pwedeng i-apply yan? Ang part ng body? Yung hyaluronic, pwede rin nga dito sa cheek. Sa cheek? Oo, sa tear trough. Minsan kasi, dito sa lower eyelid natin, Oo. nagkakaroon, lumulubog. Nawawala ng laman din. Lumulubog siya. Oo. Okay. Iba naman yung eye bag na fats. Tulad ng Okay. eye bag po. Eye bag ko, fats kung, yun. kung fats yan, you have to remove it. Kailangan tatanggalin. Okay. Kasi pag nilagyan mo ang isang eye bag o yung fats ng filler, mas lalo siyang lalaki. Kaya careful, wag. Wag magpapainit siya ng Minsan eye bag. kasi may eye bag dito pero lubog sa baba, right? Oo. Lubog. So ang gusto nila palagyan ng filler. Hindi po, tanggalin muna yung eye bag. Oo, kasi eye bags ba dahil sa puyat yan o could be genetic? pwede ring genetic, pwede ring sa age natin. Aging din. Oo, yung sa genes kasi akala nila eye bag kasi gawa ng blood vessels na parang yung silhouette, kung tingnan mo parang eye bag. Kaya kailangan yung mga surgeon talagang hinahawakan nila. Para malaman? Malaman talaga kung fats talaga yun. O blood vessel? Oo. Or pag blood vessel, wag mong galawin. Oo, kasi lalong nangingitim yan. Minsan yung mga ganyan na genetic, minsan pagkapuyat, nagda-dark
yung lower nila, lower Yes, eyelid. yes. Oo. Puyat, stress. Yes, lalong umiitim. Pero bumabalik din siya pag relax na siya. Okay, alright. And before we pause for our short commercial break, of course, hindi natin kalilimutan ang paborito ng Pilipino, ang ilong. Okay. Now, there are some people na naglalagay ng pampatangos ng ilong. May iba naman, binabawasan itong, ano bang tawag dito? Yung nostrils. Oo. So, dun muna tayo sa binabawasan. Okay. Bakit binabawasan? Pag masyadong malapad Pag ang malapad. ilong. Oo. Minsan kasi meron na siyang ilong matangos na. Oo. Pati yung tip niya. Kaya Oo. lang medyo Malapad yung gilid. parang tumawa. Oo, yung Ngumiti nostril, yung ilong. Oo. bumibilog. Oo. Na konting taas mo lang, kita na lahat yung... Yung hanggang utak, Oo. kita mo na. So, ang ginagawa, Kita-utak. trimming. Trimming lang. Trimming lang dito sa gilid. So, ano ba yun? Major Binabawasan. surgery ba yung trimming na yun? Oh, hindi. Pwede ka rin umuwi. Talaga? So, after. gugupitin lang, tapos tatahiin ng konti. At walang pinagkaiba kasi binawasan lang yung gilid. Pero gaganda. Mas lalong ma-emphasize yung Yung dating tangos. yung tangos ng ilong mo. Ng ilong. Oo, para proportion sa tangos. Kasi mahirap pag matangos tas mataba. Minsan naman, kung may fats dito, minsan naman kasi hindi lang trimming ang ginagawa ng mga cosmetic surgeon. Oo. Kinakayod. Kung merong fats, masyadong mataba yung gilid. Meron kasing ganun, 'di ba? Yung mismong nostril niya May taba. Oo, may taba. So kinakayod 'yan para Bago. siya gumanda. Parang Maging numipis. fine. Oo, Kasi dati nipis. mataba yun. Yes, lalo na pag sa babae. Oo nga naman, sa babae kasi napakahalaga. Sige, now there are some women o some people na yung bridge ng nose medyo mababa kaysa sa desirable niya. So ano ang mga ginagawa doon? Anong mga pwedeng itulong? Okay, so yung iba na ayaw magpa-surgery, nilalagyan din ng filler. Pwedeng filler. Pwede rin na filler. Kaya Oo. yun nga lang, hindi siya talaga nagtatagal. Kailangan i-repeat mo talaga Oo. na magpa-inject. Oo. Ngayon, kung yung iba matapang for surgery, Oo. ang gamit nila ngayon, before kasi hanggang tip, parang tawag dito yung prosthesis ang nilalagay. Parang toothpick na mahaba yun eh. Oo. So, ngayon, siyempre, naisip nila, mas maganda kung ang tip ng nose mo malambot. Yung parang, malambot na. kinukuha nila yan, yung cartilage sa tenga. Yung Cartilage natin dito sa may tenga, yung parang malambot buto? kasi. Yung parang butong to? Oo, ang cartilage, di ba, parang butong malambot na kahit... parang litid yan yes, litid. Oo. Kinukuha yon, kung Tapos, bumabawas doon, tas yun ang tapos, nilalagay nila dito sa sa dulo tip ng ng ilong, nose. Para malambot pa rin siya. Para malambot pa rin para pagka mabangga o maano man, hindi masakit, hindi madideform. Oo. But the rest of the bridge of the nose, yes, pwedeng maglagyan ng yung tinatawag nilang prosthesis na maraming klase. maraming prosthesis. Maraming brand. Maraming brand. Nakikita ko nga sa dyaryo, minsan may mga ini-insert lang daw Yes. sila. Oo, minsan ganon. depende rin, minsan binabawasan nila depende sa kung anong magandang size dun sa ilong ng pasyente. Binabawasan din nila 'yon bago nila ipasok. Ibinabagay din sa mukha Binabagay no rin. ng tao, no? Kailangan talaga may picture kukunan. Etong si Rodel, alam mo, sa showbiz galore ito no? Nakikinig siya sa atin. Maraming kilalang artista to. Minsan nakakapagchismisan, naririnig ko yung mga umiikot sa showbiz. Alam nila kapag ang artista ay ginawa na ang part of the body or of the face, kayo ba, doktora, alam mo kagad sa pagtingin mo, ito, mga ginawa ito talaga kasi ito, ganito. Before, hindi. Pagka hindi ko siya kilala. Oo, sa TV lang. Pag hindi ko siya kilala at minsan nahahalata mo sa size. Sa size? Meron kasi talaga mga cosmetic surgeon na magaling sila. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod kung ano talaga yung gusto ng pasyente. Minsan kasi fake. No? Grabe naman yung gusto ng pasyente eh. Ano niya kung ano yung dapat na natural tingnan. Yung bagay sa kanya. Yung bagay sa kanya. Hindi kasi parang katotohanan na gusto ko gawin mo kung kamukha ni halimbawa kung sino mang artista ang gusto niya, no? It doesn't happen no? Oo. Kaya yung iba kasi maraming cases na nasisira ang ilong kasi pag nagpagawa sila hindi nagustuhan, paparipit.
Dapat hindi ganun agad po na ipapatanggal nyo agad. Kasi hindi pa naman makikita yan in a few months eh. Oo. Kailangan tumagal pa. Okay. Doktora, ang dami mong Okay. natutuhan, ang dami mong naituro sa mga nakikinig sa atin. And I'm sure a lot of you mga kaibigan are interested na interested, ano. Gusto nyo nang mag-text, ano. Mamaya bibigay ko ang number ni Dr. Daisy kung okay lang sa'yo so that they can call you or your office para mabisita ka rin po nila dito lamang malapit sa may Quezon City. Magpo-post lang tayo for a few reminders. We'll be right back. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Magandang balita para sa mga active members ng GSIS. Ngayon, mas mabilis na ninyong matatanggap ang inyong benepisyo tulad ng retirement at life insurance dahil kinikredit na to sa inyong e-card account. Hindi na nakatseke tulad ng dati. Pumunta lang sa pinakamalapit na ATM at i-withdraw ang inyong benefit. Di na kailangan pumila pa sa bangko o magdala ng ID. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita din sa GSIS website www.gsis.gov.ph upang malaman ang iba pang reforma tungo sa responsibong serbisyo. GSIS, kasama mo. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. The doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika on Air. Makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Okay, nagbabalik po tayo mga kaibigan. Nagchichismisa na po kami ni Doc Daisy kasi how many years na ba tayo nakikita? About 3? More than 3? More than 3 yata. More than Nakita tayo ng Christmas party ng PAM sa 2 years oo nga, ago. no? 2 years ago na rin yun? Oo. Wow, it's been a while. No? You haven't changed, Dr. Daisy. Okay, Ikaw din. tuloy tayo sa ating Okay. talakayan. Ano? Alam niyo po, ang ginagawa natin ay ipinapaliwanag po natin sa inyo in simple terms. Yan naman ang galing ni Doc Daisy eh. Para po kung kayo ay interesado to have it done, more or less, you know what's going to be done sa inyo. Di ba? At alam nyo rin ano expectation nyo, anong magiging result sa inyo. Is there any other thing, Dr. Daisy, na nalimutan natin sa face? What about mga nunal-nunal? Mga... Depende sa nunal, yung iba swerte daw. So ang ano nila sa face din yung mga pigmentation. Pigmentations, yes. Anong ginagawa niyo po sa pigmentation? Sa pigmentation talagang kailangan hindi lang isang klase ng treatment eh. Oo. Lalo na pag melasma. Melasma. Oo. So ano yan, talagang may special na peeling na ginagawa. Okay. Tapos meron ka pang oral na iinumin. Oo. And then meron pang ipapahid sa bahay. Ayun. So hindi nakukuha ng isang peeling talaga lang yan. Lalo pag melasma. So pero dapat regular silang nagpapasyal sa inyo. Yes, sa kailangang ingat na talaga dun sa sun exposure. Yung sa kasi araw sa talaga, araw no? talaga Napakahalaga yung SPF sa mukha, no? Yes. Doktora, what about yung mga nagsasabi sa eyelid nila, may tumutubong parang bilog-bilog, nasabi mo parang cholesterol yata yun? Merong cholesterol, yung tinatawag na cholesterol pag yellowish. Yellowish. Oo, pero usually yung nasa syringoma. Puti naman mas yun. Common, oo, yung syringoma. Oo. Sa upper and lower eyelid. Yung upper and lower eyelid. Oo, common yun. Napakahirap gamutin yun kasi pabalik-balik yun eh. So, kailangan light cautery lang. Pagka kumakapal, iko-cautery lagi. Very light lang. Okay. Eto pa, doktora, kanina nag-text ito habang wala ka pa, no? Bukod dun sa pag-ahit ng kele-kele. Eto naman ang question niya ay, ang problema niya, anong ginagawa daw sa malalaking ugat? Okay. So, wherever part of the body. Oo. Meron na ngayong, dati kasi ang pinakang common na ginagawa yung sclerotherapy.
Yung Oo, nag-i-injection. ini-injectionan mismo dun sa ugat. Yung varicose, halimbawa Yes, sa legs. varicosity, oo. Yung mga Oo. spider veins. Pero Spider. pag malalaki na, Oo. usually nire-refer na namin sa surgeon. Yung Oo, vein tripping na, oo. Binubunot na yun, tinatanggal na. Pero kung maliliit lang, Pwedeng yung sclerotherapy, pero ngayon meron ng mga laser. pwede na Oo, laser. pwede na. Kasi minsan ang problem sa sclerotherapy, lalo na pagka maputi ka, is yung pigmentation. Ang tagal mawala noong yung brown, yung yung itim. May mga, after the, lalo na Chinese, may mga nakikita ako, ang gagandang babae, ang puti-puti ng mukha, na parang transparent, pero kitang-kita mo yung ugat, na parang spider vein talaga. So yun ang nililaser mo. Yes. Para mawala merong yun. machine na sa mga mild lang sa mukha na mga spider vein, pwede na rin yung IPL. Pwede na din ginagamit yun. na rin yun. Pero pag talaga yung sa mga binti, merong ibang laser for that. Ayun. Okay. Siyempre, hindi naman pwedeng mukha lang ang pagagandahin. Sama na natin leeg. Paano ba natin pinagagandaan leeg? Kasi siyempre, minsan yung leeg natin medyo kulubot na. Oo, minsan yun ang naiiwan eh. Ang ganda-ganda ng mukha, tapos yung leeg niya baggy. Yes. Kaya kailangan, mga 20 years old pa lang kayo, inaalagaan nyo ng skin nyo. Kung anong pinapahid nyo sa face, pahid nyo rin sa neck. Huwag kalilimutan ng leeg. Yes, huwag nyo kalilimutan ng leeg. Kasi kahit na yung facial lifting, hindi rin nakukuha yung banat na banat yung mukha, di ba? Pero kulubot yung leeg. Mahirap talaga yung leeg pag nakalimutan. So usually, ang ginagawa dyan is may mga machine ngayon na tinatawag, yung high frequency ultrasound. Okay. Yung tinatawag na, alam nila yan, HIFU or HIFU tawag nila. Pero that's high frequency ultrasound. Machine yan na parang ginaglide lang sa leeg mo. Pang-lift siya actually. Yung iba na ayaw magpa-fillers, ayaw magpa-botox, nagpapagawa niyan. Weekly kasi yan. It's a machine, parang nababanat yung leeg mo. Pero hindi mo siya nararamdaman, but yung radio frequency kasi niya umaano hanggang doon sa connective tissue. Hanggang doon ng parang sugat niya, doon sa S-mass na layer ng skin. Okay. So akala lang nila ganon-ganon, pero yung high frequency ultrasound, hindi po yung katulad ng ibang pang-massage lang. Na hindi. Yun po ay para din itong laser na tagos hanggang doon sa connective tissue, S-mass layer, na kung saan para mag-tight ulit yung ilalim ng skin. So akala mo basta minamasahe lang. But in reality, may treatment that is going on. Yes, Yun yung medyo bago ngayon for neck. Of course, aside from threading, yung threading naman, parang thread. Yung thread, V-lift na tawag nila yung thread, okay? May ano siya, parang needle na meron talagang thread. Nabasa ko yun. Parang inaano yan. So, ang ano yan, hinihilang, ano din yan, is sinusugatan mo yung skin to induce collagen production. Sa ilalim. So, ma-absorb na rin yan yung thread. Kasi pag sinugatan mo sa loob, yung collagen na stimulate. Diba? So, magpuproduce ka ng collagen. Yun yung magiging kanyang, tight yung leg mo ulit. Yes. Doktora, noong araw yata, napasyal ako sa clinic mo, mayroong parang, alam niyo po ba yung roller ng semento? Yung bilog, pero ginagamit nyo sa mukha. Tapos para siyang may mga talim-talim na parang pako-pako. Okay. Tapos kinakaskas sa mukha. Anong tawag doon? Yun yung before kasi hindi siya parang automatic, parang manual. Manual, micro-needling. Micro-needling. Parang hinihiwa yung pizza yung mukha mo. Yes, may mga needle yun. May yung handle niya, tad-tad siya ng needle, pero sterile yun. Tapos? Yun din, meron na ang mga ganun na ngayon is parang automated na siya. Hindi na manual. Hindi na manual. Kumbaga meron na for wrinkles, for scar, for stretch mark, for hypigmentation. Kasi ginagamit din yan for acne scars. Yun, acne scars. Yung acne scar na widespread ang kanyang scar pero hindi malalalim,
pwede yung gamitin yung microneedling. Pero maraming sessions, hindi lang isa. Oo. Tapos may ini-infuse na gamot. So yun din, ang ano din niya, ang action niya is to stimulate the collagen production. So kaya minsan ang tawag sa kanya is collagen induction therapy. Collagen induction therapy. Yung mga microneedling. Uy, may mga artista na nung nagsisimula pa lang sila, talagang punong-puno ng scars. As they progress, makikita mo nawawala yung scars nila. Oo, kasi marami ng pwedeng treatment. Minsan kasi pwede mong i-alternate ang microneedling and then chemical peel and then laser. Oo. And then Basta resurfacing na tinatawag. Yung tawag doon, tiis ganda. Oo, tiis ganda. Pero may mga anesthesia naman topical. Then after that, yung microneedling naman, mga 24 hours lang naman na medyo sensitive ang skin mo. Pagtapos nun is okay na. Okay na siya. Okay. What about yung mga iniinom, Doktora? Meron tayo sa mga iniinom. Okay. Ano ang mga naipapayo mo na magandang naiinom ng mga tao? Para maging beautiful or whatever. Ako kasi, ang ano ko sa clinic, hindi lang mga pinapahid, hindi lang mga machines. Ano rin ako, may mga supplements akong binibigay para tumagal. Okay. Para sa akin, importante ang vitamin C. Vitamin C. Vitamin A. Yes. Alpha-lipoic. Okay, alpha-lipoic. Omega. Yes, omega. Minsan kasi yung iba nadadamihan eh. Importante din po ang vitamin D3. D3. Oo. High dose ako pagka din nagbibigay ng mga ganon. Supplement. Ng supplements. Yung, di ba may mga gluta pa? Yes, oo. Kasi, ang capsule kasi, di ba, ang absorption niya medyo mabagal. So, meron na ngayong mga sublingual. Talaga? Sublingual, kasi mas, ang absorption pagka sublingual, mas mabilis. Yung mga para siyang gel or yung iba parang powder, nasa sachet. Yun. Na-absorb na kagad. Mas na-absorb ng katawan. Ganda. Of course, aside from mga injectable. Injectable. Kasi pag injectable naman, yung maganda, kung mix mo, hindi lang siya gluta, mga multivitamins. May iba pang vitamins there. May B-complex, may vitamin C. Halo-halo yun. Parang yung sa States, sa abroad na ginagawa nila, nutrient therapy na tinatawag. Kompleto. Oo nga naman. Pampalakas, ma-antioxidant. Siyempre, as we grow older, we need more nutrients. Yan mga kaibigan, I'm sure, ang dami-dami nilang natutunan. Mabuti na lang, kahit papano, naabutan mo tayo. Yes. Next time ulit. I'd like that. Kung okay lang sa'yo, ha? Kasi sorry, late ako. Bigyan mo kami ng telephone number. Okay. Na pwede nilang i-text. Sige. Sige. Kung may problema kayo sa skin, sa hair, at saka gusto nyo ma-enhance po ang inyong beauty, ang inyong skin, pwede po kayo mag-text sa 0917. Dahan-dahan, 0917. 52. 808 79. Yes. 52-808-79. Tapos globe po tayo ng 0917. Yes. Okay. I-describe mo saan yung klinika mo? Sa 24 Samat Street, malapit po yan sa Banawe. Ayan. I'd like to thank you very much, Doc Daisy. You're welcome. At kung okay sa'yo, kasi hanggang leeg pa lang tayo, i-interviewin kita uli next time. Pababa naman. Hanggang dun sa makarating tayo sa Brazilian wax. Yes. Na gustong ipakita sa akin nung dati ko ex. Ano kaya yung Brazilian niya? Mga kaibigan, I hope you had a nice time. In behalf of Doc Charlie, happy birthday to you and belated also to Rodel. Oh yeah, would you like to greet Doc Charlie? It's his birthday today. Yes, I want to greet Friendship happy birthday. Hindi kasi ako nag-open ng Facebook, pero sabi ko merong may birthday ngayon. Kakantahan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay mga kaibigan, thank you very much for listening in. Muli, ito po ang A-Try Media. Dito lamang po sa DZRJ
Monday to Friday ang ating programang pangkalusugan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Maraming salamat po. DZRJ 810 at 8 Transmedia Broadcasting Networks. Ang